Ito na nga pala yung nabago sa itsura dito sa nabili kong nakatambak na Yamaha Pino. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga sinasalpa ko na pyesa para mapapogi ulit to. Bale, ito na nga pala yung pang-pitong araw ng pagpapapogi ko dito sa project bike ko, si Project Pinay. Dahil halos naging change all yung hatol ko rito, kaya medyo napahaba talaga yung video. Ayoko din kasi yung gawang pwede na, gusto ko yung masasatisfy din kayo. At dahil target ko na nga pala maikabit yung kaha nito dito sa gilid, kaya lahat ng dapat ayusin dito sa loob, maayos na natin. Mahirap na kasing ayusin yan, lalo kapag naikabit na natin tong cover sa gilid. Kaya after ko nga pala maikabit yung mga fuel hose nito, nilagyan ko na nga rin pala ng gasolina para matest sound na natin mamaya. Coke na pula nga pala yung ginamit ko dyan para siguradong hindi sinukit. At dahil halos palitin nga pala lahat ng panggilid nito noong binuksan natin nung nakaraang video, kaya papalitan na rin natin ng bago. Nag-racing panggilid nga pala tayo para kahit papano hindi tayo hirap, lalo sa arangkadahan o kaya overtake. Medyo hirap kasi yung makina sa akin, lalo kung all stock, palagi kasi akong busog. Madalas na rin kasi may birthday yan dito sa amin para kahit papano hindi hirap yung makina natin, lalo pag may dala tayong take out. Pero syempre biro lang yon, ang purpose talaga nito para hindi nga tayo alanganin, lalo kapag overtake sa malalaking sasakyan. Kaya noong nailagay ko na nga pala yung mga flyball dito sa drive face, kinabit ko na nga pala yan dito. Binaklas ko nga pala tong lining na nakakabit dito sa torque drive. Plano ko pa kasing gamitin yung mga spring nito. Kaya gumamit nga pala ako ng long nose para matanggal natin tong lock ng torque drive. Huhugasan ko kasi to para matanggal yung lumang grasa. Buti na lang naka-racing na rin yung mga spring nito, kaya kahit pa paano hindi pa lupay-pay, medyo matitigas pa talaga. Sakto din kasi ito yung plano ko ikabit dito, pares 1000 RPM lang itong clutch tsaka tong center. Dahil all stock lang naman yung makina nito ni Pinay, kaya siguradong sakto to. Kaya binuhusan ko na nga pala to ng coke na pula para matanggal yung mga dumi-dumi pati yung grasang luma. Dahil medyo magastos din yung pyesa nito ni Pinay, lalo sa mga original, kaya no choice na talaga. Buti na lang medyo nakisama tong mga pyesa na to, at least kahit pa paano magagamit pa natin. Kaya tinuloy-tuloy ko nga lang pala yung paglilinis nito, ginamitan ko lang ng brush para mapasok pati sa mga sulok. Tapos sinabayan ko na rin punasan para siguradong mas malinis. Kaya nung nalinis ko na nga pala lahat, kinuha ko na rin tong torque drive, lalagyan ko muna to ng grasa. Dito nga pala nilalagay yung tatlong lock na tinanggal natin kanina, yan lang yung pupunuan natin ng grasa. May mga butas lang ngayon sa loob, dyan mo lang itatapat yan. At para malagyan nga rin pala natin yung mga bearing nito ng grasa sa loob, nagpahid nga pala ako dito sa ehe. Medyo mahirap kasi sundutin dun sa loob, kaya ang ginawa ko, pagkapahid ko ng grasa, saka ako sinalpak yung torque drive. At kung napanood nyo nga pala yung nakaraang video natin, grabe yung pagkapudpud ng lining, talagang hindi pantay. Siguradong parang nakasakay ka nun sa kabayo dahil sobrang dragging nun. Parang wala kasing maintenance yun simula nung nakabit, as is na nung nabili ko. Pero dahil naging parte to si Pinay na mga binubuo natin project bike, syempre hindi tayo papayag ng ganon. Bali yung lumang housing pa nga rin pala yung ginamit ko, dahil lining lang talaga yung binili ko, okay pa naman kasi gamitin to. Kaya nung nakabit ko na nga pala yung lining dito sa housing, isa-isa ko na nga rin palang pinorma tong clutch spring. Inisa-isa ko lang ibuka hanggat sa kumapit dun sa kabila. Dahil hindi naman nagkakalayo sa RPM ng stock, kaya madali lang talaga to ibuka. Wag lang talaga yung nasa 1500 RPM pataas, siguradong labas yung ugat mo bago mo may kabit sa clutch. Kaya nung nakabit ko na nga pala tong tatlong spring, kinuha ko na nga pala yung washer pati yung mga circlip nito, isa-isa ko nang kinabit. Pinorma ko na nga rin pala dito sa torque drive, piniga ko lang ng bahagya para maikabit natin tong lock sa itaas. Tapos kinamay ko muna bago natin ihigpitan mamaya, dahil baka mali yung salpak, siguradong ubusan tren. Nung naisagad ko na nga pala yung pihit gamit yung kamay ko, saka ako ginamitan ng impact. At dahil medyo crisis nga pala dito sa lugar ko sa mga original na belt, ito nga palang Mitsubishi yung nilagay ko. May mga sasakyan din kasi na gumagamit ng ganitong belt, kaya alam ko na quality rin to. Bale may mga kasamang tuning washer nga pala tong nabili kong pulley, 1.5 lang yung nilagay ko. Medyo mapagpag na kasi yung belt kung dalawa yung ilalagay ko. Kaya tinanggal ko na nga pala sa packaging tong clutch belt. Ito naman yung sunod na ilalagay natin. Bali naka-lighten nga pala to, para hindi masyadong uminit tong belt, tsaka para hindi maipon yung mga naupod na clutch lining. Kaya nung natapos na nga pala ako sa panggilid, kinuha ko na nga pala tong ignition key, pinalitan ko rin ng bago pero original. Plano ko na kasing mapa-start to dahil baka puro salpak tayo ng pyesa nung natapos na ayaw naman umandar. Pero malabo naman siguro mangyari yon dahil maayos naman yung pagkakagawa natin. Kaya in-unbox ko na nga pala tong bagong U-box na gagamitin natin, bali bago rin to. Pero nakalimutan ko nga pala lagyan ng tornilyo itong gas tank, kaya nilagyan ko muna, matatakpan kasi to mamaya. Kaya ginamitan ko nga pala ng T-wrench na DG, saka hinigpitan maigi para may kabitan natin tong compartment U-box. At pati nga pala tong battery harness, bumili rin ako ng bago para siguradong pang matagalan na tong setup na gagawin natin, wala na tayong sakit sa ulo. Bali dito ko nga pala nilagay sa taas
taas, meron kasi ang butas sa baba, doon naman i-connect yung mga socket. Tapos kinuha ko nga pala tong lumang starter relay, ito rin yung ikakabit ko rito. Medyo maganit lang talaga ipasok dahil luma na nga to, kaya ginamitan ko muna ng pwersa. At nung naipasok ko na nga pala, saka ko nga pala nilagay itong cover na goma, dito lang yung nakasabit sa loob. Tapos nung naisalpa ko na nga pala ng maayos sa taas, saka ko ikinabit yung mga socket dito sa baba. At halos hindi na nga pala kulay puti yung kulay nitong lumang socket, naging kulay dilaw na katagalan. Pinasok ko nga muna pala yung battery harness dito sa butas dahil lalagyan na natin to ng battery mamaya para matesting natin electric start. Kinuha ko na nga rin pala tong negative terminal, ito naman yung papakonektahin natin dito sa baba dahil may sabitan dyan ng wire. Kaya nang naayos na nga pala nating mabuti tong buong wiring, saka ko nga pala kinuha tong battery, bumili na nga rin pala ako ng bago. Kung napadood nyo kasi dati yung video natin, medyo lumobo na yung lumang battery nito. Kaya sinalpa ko na nga pala yan dito sa lagayan niya, tapos niready ko na rin tong mga tornilyuhan. Medyo marami na nga rin pala nagtatanong sa akin kung nasa magkano na raw nagastos ko dito para mapapogi to si Project Pinay. Sa ngayon kasi talaga, hindi pa rin ako nagko-compute kung magkano na yung nagastos ko, pero sa huling video nito, sasabihin natin lahat. Bihira kasi talaga ako nag-iisip, lalo sa mga nagagastos ko. Saka ako na lang malalaman na medyo malaki na gastos pag wala na laman yung wallet ko. Pero mamaya na ulit tayo magkukwento, balik muna tayo dito sa mga sinasalpak natin na pyesa. Balik kinuha ko na nga pala tong side pairings, pati itong signal light, nagpalit nga pala tayo ng bago. Bale original na Stanley lens nga pala yung pinalit natin para siguradong kahit abutin ng dekada, hindi maninilaw. Isalpak lang naman niya kaya madali lang ikabit. Meron lang tong dalawang screw dito sa magkabila ang gilid. Kaya nung nahigpitan ko na nga pala parehas, kumuha na nga rin pala ako ng body clip. Lalagyan muna natin to bago natin ikakabit. Diyan kasi kumakapit yung mga nilalagay natin na bolts para siguradong walang kalong. Buti na lang napansin ko, wala pa palang nakalagay na bumbilya kaya kinabitan ko muna. At sa wakas, makalipas ang halos 7 episode, makakabitan na nga rin pala natin to ng side pairings. Medyo kinukuha na nga pala ako ng liwanag sa part na yan dahil palubog na yung araw. Pero para maipakita ko sa inyo yung magiging tindig nito, kaya tsinaga ko na lang ikabit yung pwede pang ikabit. Para kahit papano, makita na rin natin kung ano yung magiging itsura niya. Iba talaga sarap sa pakiramdam, lalo kapag napapogi mo yung dating motor na nakatambak na o kaya napabayaan. Hindi man ganun kabigatan yung mga piyesang nakakabit at sigurado tayo dito magagamit natin pang araw-araw. Dahil hindi rin naman tayo sasali sa mga show, masaya na tayo dito nakakapagbuo tayo ng mga motor. At nakuha na nga rin pala si Project Pinocchio kanina, kaya ipapakita ko sa inyo yung video tsaka kung sino yung nanalo. Kaya kung isa ka rin sa nangangarap magkaroon ng sariling motor tapos wala ka talagang ipon, malay mo ipamimigay ko, ikaw naman pala rin. Bale pansamantala ko nga muna palang pinatong tong upuan para makita ko kung babagay sa kulay. So yun, sound check muna natin ngayon si Project Pinay kasi naikabit na naman natin itong mga susian tsaka yung ibang kaha dito sa gilid. Yung tambutso na lang hindi natin na naikakabit dahil ipapare-elbow natin to. So para makita natin kung tatakbo pa. Right? Iba pa rin talaga yung pagiging classic looking nitong Yamaha Pino kahit lumang model na, napakabangis pa rin tignan, sobrang pogi pa. Tapos ay nga pala, bago natin tapusin tong video na to, mag-update ulit tayo dun sa ipapamigay natin na Honda Dream this coming October katapusan. So sa mga gusto magkaroon ng motor pero wala kayong ipon, napaka-basic lang na requirements, dapat i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section tapos sabihin nyo kung bakit kayong deserve na mapamanahan ito ni Project Pangarap, right? So yun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo tapos mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan nung ipamimigay natin na Honda Dream this coming October 30 na yan. So sa mga walang ipon dyan pero gusto nyo magkaroon ng motor for free, ito na yung kasagutan dyan. So ang gagawin nyo lang nga rito ay i-download nyo, tapos pag na-download nyo na, install nyo. Then kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register. Lagay nyo lang yung mobile number nyo, tsaka iba pang detalye. Pag okay na, i-confirm nyo lang yan. So kapag may account na kayo, pindutin nyo naman tong login. So ito na yung makikita nyong homepage nitong Ace Game. Marami nagtatanong sa akin kung legit daw ba to. Yes po, napaka-legit nito dahil ako mismo ay nananalo rin dito. So kung naghanap kayo ng paglilibangan talaga, kung meron kayong pabarya-barya dyan sa wallet nyo, ayan, napakarami yung paglilibangan talaga dito. Iba-iba, may Boxing King, Charge Buffalo, Money Coming, Fortune Games. So napakarami talaga. Sa mga magtatanong naman kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, i-click nyo lang tong wallet. Ayan, marami kayong pagpipilian. Pwedeng 100, 200, depende yan sa inyo kung medyo nakakaluwag kayo. So kapag nakapaglagay na kayo ng pondo rito, ayan, pwede na kayo maglaro. Ito yung madalas kong nilalaro, Dragon versus Tiger. Ano lang, Dragon or Tiger. Kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. Kagaya niyan, mas mataas yung 5, kaya panalo yung
dragon. So dito nyo makikita yan, real time papasok dito sa coins nyo. Tapos dito kayo pipili kung magkano yung gusto nyo itaya. Kunwari 5 piso, ayan, taya tayo dito sa tiger. So antayin nyo lang matapos tong oras na to. Pag okay na yan, ayan, makikita nyo na kung ano yung lalabas na mananalo. So ayan na, 3, 2, 1, 0. Ayan na, king tsaka 5, mas mataas yung king, kaya talo tayo ng 5 piso. So ganun talaga, tsambahan lang talaga to, tsaka pabuenasan. So kung ayaw nyo maubos yung coins nyo, pwede na kayo mag out. Out na tayo, ayan. Tapos kung sakali naman na pumaldo kayo, halimbawa kumita na kayo ng 500 pesos, ayan, pwede nyo ilabas yan, i-click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang dito kung magkano yung gusto nyong ilabas dito sa game, diba? Napaka basic lang. So ulitin ko, kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan nung ibibigay natin na Honda Dream this coming October katapusan, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, i-download nyo na tong Ace game, alright? So yun na, mag-update muna tayo ng mga natapos natin para dito ngayon sa Day 7 nito ni Project Pinay. So ito nga pala yung mga naikabit natin ngayong araw. Ayan, yung panggilid niya, inayos na natin, halos naging change all to, bukod dito sa torque drive tsaka dito sa mga spring. Pero overall sa itsura niya, talaga halos masasabi mong parang brand new na talaga. Tapos itong upuan, ikinabit na natin pero hindi pa nakakalagay yung ehe niya rito. So yung side pairings, makinabit na natin, pati yung mga signal light tsaka yung tail light. Tapos yung susian, nilagay na natin. So pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin dahil medyo hinapon na rin tayo. Hindi kasi nakisama yung panahon kanina, halos half day umulan. So siguro sa mga susunod na video, ang sunod natin na ilalagay ay yung footboard, yung batok, yung araro, tsaka yung cowling, at tsaka yung mga handlebar dito. Kaya sa mga nag-aantay na magiging resulta nito, kita kayo sa susunod na episode. Doon lang, ride safe. Alright?